Magandang tanghali po. Ito naman pang unti-unti kong ituturo sa inyo. Ito po, automatic. Ano po ito? Sandos na Swiss na makina. Original po. Kaya gusto ko munang ipakita sa inyo mga pasimula. Kasi ito po talaga, pag natuto na kayo nito, baka pag nagawa nyo na po ito, pwede mo po kayo magpahinga. Pero kung talaga pong gusto nyo pang madagdagan yung kita nyo sa maghapon, marami pa pong dadating pag marami na po tayong suki. Kaya ito po, tanggap ko po ito kahapon. Ngayon po, patapos na ako. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga ilang piraso na kung paano, pag nabuo na, pera na po siya. Ito po Ito po, itong soda. Andito po yung balance complete ng automatic. Dito po pinatutuyo. Ayun po siya nandun sa loob. Yun, doon po siya. Ang ginagawa po namin dito, kinakatok po ito. Katok lang po. Yan, katok lang. Para yung mga soda sa loob, mapatiyo niya yung balance complete kasi may spring po yon. May spring po yon. Ngayon, pagka natuyo na po, kukutin nyo na po. Ito pong likod ng tweezer, ito po ang ipangaangat nyo dun sa kanya. Yan, para pag lumabas na po siya, ibabalik na rin nyo lang uli. Ito po uling matulis ng tweezer, iipit nyo lang po siya sa ilalim, doon sa may bala, niya, pinaka base niya po, yan, base niya. Tapos, ibababa nyo pong ganyan. Baba nyo po. Tabi nyo muna ito. Ito pong ito pong ating pampatiyo. Ito po, aangat lang po natin ng konti ito. Konti lang po, bago pag naangat na po, hipan lang po natin ang hapang hangin natin para yung mga sodang maliliit sa loob, matanggal po siya. Yung mga soda. Yan po. Ngayon, pagka nasigurado nyo ng malinis na yung niya, balance complete niya, ito po, ang setting po nito, gagamit na po kayo ng eye-loop gamit po kayo ng eye-loop para wag po yung balance complete niya, yung spring. Yan po, tignan nyo po ilalagay ko po ito, lalagay ko dito sa makina niya. Yan, setting nyo po lang siya dyan. Yung sa may butas din naman po yan dun sa ilalim. Tapos galaw-galawin nyo lang ganyan. Yan. Pag na-set nyo na po, lagay nyo na po ito. Pag nakita nyo na po yung butas na tapat na, yan po, bumagsak na siyang kusa. Naandar na po siya. Yan. Kita nyo po? Naandar na po siya. Tapos lalagyan nyo po na yung screwdriver, screw nya. Lalagay nyo po. Tapos hihigpitan nyo po siya. Higpitan nyo po. Tignan nyo muna kung maigi yung spring nyo Titignan nyo po yung spring nyo. Pagka nakita nyo maganda na yung ikot nya, mabilis na, saka balance na po siya, hindi siya gagawin-gawin, pwede nyo na pong itornilyo siya. Dito po. Isa lang naman po tornilyo niya. Higpitan nyo lang po. Kita nyo, nandar na siya. Ngayon ito pong sa ibabaw niya, yung kabitan po naman ng rotor, ito, ng automatic. Ito po yon. Itatapat nyo lang po ito doon. Doon. Yan. Ayan. Nababa naman po talagang kusa siya. Pagka talagang tapat na po sa butas, siya na po pumupunta doon sa lugar niya talaga Ngayon, ita-timing na lang po natin para sigurado tayo. Lagay po natin yung dalawang tornilyo niya. Panoorin nyo lang po para magkaroon ka ng inspirasyon. Kasi pagka ganito po kasi nasanay na kayo sa automatic na mga gantong mga original na Swiss, yung pang mga Rolex, yung may pang mga Omega, Prado, pag nasanay na po kayo dyan, isang trabaho lang po yan talaga. Talagang, sorry po kung may konting yabang, libo po talaga ang tanggap nito. Pag naglinis kayo ng ganito, libo po. Ngayon, ito pong rotor niya, sa automatic, ilagay nyo sa ibabaw. Yan. Tapos kunin nyo po yung tornilyo niya. Yan, kunin nyo po dyan.
Pagkalagay nyo sa ibabaw, yan, tignan nyo po tatak nya, no? Sandos po yan. Original po siya. Yan. Bago nyo po higpitan itong tornilyo sa ibabaw sa rotor, galaw-galawin nyo muna yung rotor para bumagsak siya kusa. Bago pag nakita nyo maluwag na, sumusunod na, higpitan nyo na yung tornilyo. Yan, kita nyo na? Ayan na po siya. Pera na pong maliwanag yan. Basta pagsikapan lang po ninyo, madali lang po talaga. Madali lang po. Eh ito po, napakaraming pyesa. Ano ma, kung bawa, hindi natin gusto, nasira natin. Hindi natin gusto, nasira. Kahit ilang libo pong ganyang pyesa, marami po niyan. Hindi katulad po ng mga, hindi naman sa pagano, pagka siyempre, pagkakatawan ng tao ang ooperahan, yun po talaga, yun ang delikado. Kasi wala tayong makukuha original na talaga. Ito po, marami po. Kaya huwag kayong matakot na baka masira ko, baka kung anong magalaw ko. Pag natuto na po kayo na ito kasi, tulad ko, madali lang po. Yan po Di okay na po, kita nyo, umandar na. Maganda na po ang andar niya, synchronized na po siya. Pag binaliktad nyo po yan, ito naman po ang ibabalik nyo. Itong dial niya. Sandos po yan. Titignan nyo lang po yung butas. Tapos, tatapat nyo dun sa magkabilang butas. May lock po yan dito. May lock po. May lock dito. May lock po siya dito. Pagka naidikit nyo na po siyang ganon, ilahit nyo lang po yung lock nya. Kabila po. Pag naidikit nyo na po ganyan, ibaba nyo lang po siya. Kapit na po siya. Kaya may dial na po siya. Ngayon, pag tama po niyan, tulad na ituturo ko sa inyo, ang una pong pihit niya, yung clockwise po, yung date niya, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 24 tayo ngayon. Kaya sa 23 po natin nilalagay Tapos dito po sa taas, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday po tayo ngayon. Kaya wag nyo muna pong ipipihitin yung oras. Sa 23, saka Saturday, kahapon po yan. Kaya pag na-setting nyo na po yan, isang hila pa po. Yan. Pagkahila po, itama nyo lang oras, antayin nyo po siyang kusang lumipat. Yun, 24, Sunday na. Ngayon po yun. Kaya pwede nyo nang ilagay yung kamay. Yung turo ko po sa inyo kailangan nasa parehong 12 nakatapat yung hour hand saka yung minute hand. Tapos dahan-dahan lang po. Tignan nyo lang ganyan. Pakiramdaman nyo lang siya pagbaba niya. Nailagay ko na po yung hour hand po. Ito na po naman yung minute hand niya. Tapat nyo siya sa 12. Yan. Para mamaya pong gabi ng alas 12 naman, lilipat na po siya. Tapos ilagay niya po yung seconds. Yan. Kita niyo hindi pa po umaandar, di ba? Kasi nakahila pa po ito sa oras. Ganyan po ang mga original. Karamihan po ganyan. Idiin niyo muna konti yung yung second niya, tapos itama niyo po siya. Dumana po siya kaninang madaling araw. Tapos ang oras po niya ngayon nasa 12:45 ng tanghali. Lagay niyo po siya sa 12:45 ng tanghali. Alas 12, 12:45. Ito po yan. Pagka binalik niyo na po ngayon ito, andar na po siya uli. Kasi may stopper po yung mga original. Mahirap lang pong tignan to. Pero maniwala po kayo sa akin, pag naandyan na po kayo na po ang baka umayaw sa customer sa dami ng gagawin nyo. Lalo na pagkatapat po tayo sa customer, honest po tayo sa kanila. Kung ano po yung talagang sira, yun lang po sasabihin natin. Kung ano lang talagang presyo, yun lang po ang sasabihin natin. Yun po ang sikreto talaga dito sa negosyo ng mga ganito. Sabihin mo ang totoo sa customer mo. Ayos po naalam nyo na po ngayon. Ayan po, susunod po, paglilinis naman po ng mga automatic, mga Seiko 5, tuturo ko din po sa inyo yan. Pero by the way po, yun muna pong sa mga baterya kasi yun po ngayon ang
mas ano po ngayon, mas marami po sila ngayon. Kaya palit lang ng baterya, okay lang. Ngayon pag wala pa kayong ginagawa sa bahay o sa trabaho nyo at meron kayong isang Seiko 5 na automatic, subukan nyo po yun, buksan nyo. Marami pong pyesa nun, huwag kayong matakot. Marami pong pyesa, ang importante po matutunan nyo yung diskarte niya. Kahit kayo po malalaman nyo yun. Yan po pag-aralan nyo po yan, para po yan sa family natin. Thank you po, God bless.